Ipon Challenge Day 69. De, joke lang guys, wala pa tong 1 month. Kahapon nga pala nakapaghulog pero maghuhulog pa rin ako today. So yung ihulog ko nga pala dito guys, yung kinita nga pala ng computer shop kahapon. So syempre, hindi nga pala lahat ng oras, malakas nga pala yung computer shop, kaya ganito lang yung nahulog ko. Pero okay na rin guys kasi napagdagdag nga pala ako ng 120. At pag uwi ko nga pala sa bahay guys, ay wala nga pala kaming kuryente. Pero yung mga kapitbahay nga pala namin dito, meron naman silang mga ilaw. First time nga lang pala ito mangyari, kaya umakit nga pala ng bubong para i-check yung wiring namin. At dito nga pala namin nakita na natuklap yung wire. Pumutok na nga pala at duduksungan na nga pala namin to, kaya bumili na nga pala ako ng electrical tape. Bumili na rin ako ng chicherya para meron na ako kutkutin mamaya. Bago nga pala kami umakyat, inop nga pala muna namin yung breaker. Hindi ko nga pala napakita kanina guys, pero ganito nga pala kami tumaas. Noong mga oras nga pala to guys, siguro mga 2 or 3 ng hapon. Buti lang guys, hindi nga pala to nangyari na mga gabi. Pero mas mabuti kung hindi nga pala to pumutok. Kaya ito, kahit tirik na tirik nga pala yung araw, inagapan na agad. Ang mahal nga pala ng skincare ko, pero masusunog lang ako dito. Ganito nga pala yung nangyari guys, pumutok nga pala yung wire at nalusaw nga pala yung bakal. Buti lang guys, yung breaker nga pala namin ay naka-auto shutdown kapag meron nga palang mga aberya. Nag-double check na nga rin pala siya kung may dumadaloy pang kuryente. Ang galing nga guys, para nga pala siyang gumawa ng improvise para sa kanya. So buti lang guys, meron nga pala kaming kapitbahay na electrician. Siya nga pala yung tinatawag namin guys kapag may mga ganitong problema. So yung ambag ko nga pala dito guys ay taga-nood or moral support. Kakain nga sana ako ng kutkutin kaso pagbukas ko biglang sumabog. Ako kasi guys, nag-enjoy nga pala manood kapag ganito yung mga ginagawa. Tulad doon naghahalo ng semento, nagpapalitada, naghahalo block. Yung mga ganun senaryo na bigla ka nalang mapapatulala. Tanong ko guys, kapag may mga ganitong problema, pwede man tawagan ang Meralco. Nai-report ko na nga pala ito sa Meralco at ang sabi nila 7 PM daw babalik yung power namin. Paano nila ibabalik kung sumabog na nga pala yung linya? So ibig sabihin, sila na ba yung gagawa nito? Habang nagtitingin-tingin nga pala ako dito sa mga bubong guys, may nakita nga pala ako dito ang queen size na higaan. Ang sarap humiga dito kasi ang daming palamuti. Ang swerte na matutuluan niyan kapag umulan. Anyway guys, mga 10 minutes nga pala ito ginawa at natapos na. Ito lang daw yung problema namin, kaya daw kami nawala ng kuryente. At kapag binuksan na nga pala yung breaker ay meron na kaming kuryente. Hulaan nyo nga pala guys kung magkano nga pala yung ibabayad ko sa electrician. At ayan guys, paglabas ko nga pala, nandito na pala yung mga Meralco. Mga 1 hour nga pala nag-report, nandito na agad sila. Anyway, nagbayad na nga pala ako sa electrician namin kahit sinaglit lang nyo yung trabaho. Tingin nyo guys, magkano kaya yung bayad sa mga ganito? So guys, may nakita nga pala ako sa online shopping na crispy pata. Na-curious nga pala ako guys kung paano nga pala nila to dinideliver. Kung luto na ba o lulutuin pa lang. Kaya pagdating nga pala sa akin, nagulat ako kasi frozen siya. Pero nung mga oras na to guys, napalamig na nga pala siya, siguro mga 3 hours din. Malaki at mabigat nga pala to na parang 1 kilo. Nalalakihan nga pala ako dito kaya plano ko nga pala tong hatiin sa gitna. Ang kaso guys, mauna pang mahati ang kampet kaysa sa crispy pata. Kaya ayun, nawalan na nga pala no choice, ipiprito ko na nga pala to ng deep fried. Kaya buti lang guys, kakabili nga pala ni mama ng 1 boteng mantika. Magagalit nga pala sa akin yun guys kapag nalaman yung ginamit ko yung bago niyang biling mantika. Kaya kapag nakita niya nga pala yung niluto ko crispy pata, matutuwa yun. So sabi nga pala sa construction kung paano to lutuin ay lulutuin nga pala to ng 25 minutes. Tsaka guys, tingin ko nga pala half cook na nga pala to bago i-deliver. Mag-ingat nga pala kayo guys kapag magluluto kasi tumatalisik nga pala yung mantika. Kaya ako ba nagluluto, meron nga pala akong PPE. Tapos ayun guys, nakalimutan ko nga pala na meron ako niluluto. Kaya ayun, medyo na overcook siya. Medyo lang naman guys kasi may na nga pala yung apoy nito. Creepy. May Mang Tomas po kayo na maanghang. Pabili nga po. Tapos pineapple juice. So ayan guys, luto na nga pala yung creepy pata natin. Wow! Grabe, laki oh. So tikman natin guys kung gaano ba siya ka-creepy. Wow! Maglagay tayo Mang Tomas guys. Anghang. Sarap.
Mm.